mga kilos na ginagawa natin noon sa hapag ng Maison, medyo kumalma po tayo pagkatapos ng eleksyon. So sana ito na yung simula na muling mabuhay muling lalakas sa hapag ng Maison. Magkakaroon ulit tayo ng mga ganitong klaseng pagtitipon-tipon kasi napaka-importante. Hindi lang po para marinig ng bawat Pilipino na gusto malaman kung anong tunay na nangyayari sa ating bansa, kundi mapaparating po natin kung ano po ang nangyayari ngayon at kung ano po yung dapat natin gawin. Yan yung nangyayari po ngayon ha. Nakakalungkot po, lahat-lahat tayo siguro nasaktan nung sinabi po ng Ma'am Isabel, nung sinabi po ni Vice President Sara na nag-amini na po si Tatay Digo. So, nag-discuss sila, no? Nagkaroon ba sila ng hindi magandang diskusyon kung ano ba yung maganda, krimin ba o ilibig yung kanyang bangkay. Para kay Vice President Sara, medyo may magtatalo sila, medyo tumatawag pa siya. Pero para sa atin nagmamahal kay Tatay Digo, para sa atin yun, na pinapangalan pa rin natin na magkaroon tayo ng isang presidente na matapang, may paninindigan at hindi yung nauuto lamang ang mga dayuhan, may paninindigan para sa ating bansa. Masakit dahil ang pinigulong po natin yung gusto natin yung mangyayari sa ating bansa, no, yung magbigay sa atin ng magandang magbigay po sa atin ng isang magandang Pilipinas, ay ito lang po ngayon ang nangyayari. Nagiging butot balat na ako, sabi ni Vice President Sara. Masakit po para sa atin. At nakikita natin, nakikita ba yung mga kababayan natin, na sinasabi nila na sila po ay gusto nila ng tunay na pagbabago. Sinasabi nila na walang nangyayari sa ating bansa. Tayo po, tayo nagtutulak, ay nabubuhay po tayo sa isang mundo ng gobyerno. Isang bangat ng gobyerno na inaasahan po natin na sinasabi nila yung bagong Pilipinas. Pero sa magtula, lahat sa atin ngayon, wala pong nakaramdam ng katawag nilang bagong Pilipinas. Kasi paano po tayo maniniwala sa sabi nilang bagong Pilipinas, nag-implement sila ng 20 pesos na bigas, pero halos lahat sa atin na nandito ngayon, wala po nakakabili ng 20 pesos na bigas. At ang 5,500 blood control na sinabi ni Pilipinas Marcos, kanya na ngayon, nung nakaraang na niya, ngayon tayo ay nagsasakripisyo, marami ng tubig, baha sa iba't ibang bagay ng Pilipinas. Nahanap natin yung blood control, yung kanilang blood control. Walang blood control na pinagawa, pinatayo ang administrasyon ni Pilipinas Marcos. Tapos ngayon, imbis na solusyon, at naging solusyon, gagamit sila ng makabagong teknolohiya para sana hindi na mapapahal yung ating bansa. Ang nangyayari, tangga yung tulungan yung spot ng pinagawa ng President Duterte, ang pinag-iinitan nila ngayon at sinasabing nagiging isang dahilan ng matinding baha sa Kamaynilaan. Hindi yung mga utak na mga yun, di ba? Hindi ba sila nakukontento sa pagpapulong ng President Duterte? Hindi ba sila nakukontento na ngayon ay ginigimit nila ang sino mang magsasalita kasama ng mga vloggers? Siguro nabalitaan nyo naman ang mga maraming vloggers ang pagkatawag sa Trico, na magkakaroon na naman ng Trico. Magkasusunod, kasama na ako sa naman. Na gusto nilang mag-ihimikit dahil kami po ng mga vlogger, yung mga nagsasalita na lang kayo, natutulungan kung ano po yung tunay na mangyayari sa ating bansa. At sa mainstream media, hindi naman ningin sa ating kaalaman, wala na po yung mga investigative journalism ngayon na nangyayari na dapat malalaman natin kung mga issues, corruption, scandalos, no, na nangyayari sa ating bansa. Wala na. Yung mga nagtatalakay ngayon ay yung mga vloggers na lang. So, kaya yung kanilang gustong patagugin ngayon. Tingnan nyo ngayon, pinag-inilitan nila yung human page. Lahat ng mga Pilipino ay hindi kaya pumunta sa mga magagandang lugar, malayong pasyanan, ay human page na lang po yung ating mapupuntahan. Ngayon ay gusto pa nilang sirain dahil sa sobrang consistent nila sa Duterte administration at lahat na magagandang ginawa ng President Duterte ay gusto nilang sirain. Nandiyan pa nga na gusto nilang nilig yung mga mising sa Bumeros sa kampanya ng war on drugs ni President Duterte. No, parang may nagtagpila doon kasi nasabi nilang crimes against humanity para kay President Duterte. At yung paningin po nila na paghahanap ng karagdagang ebidensya at naghahanap po sila ngayon ng mga pulis, yung mga dating opisyal ng panahon ni President Duterte para itagdag nila doon sa sinasabi nila mga testigo laban po kay President Duterte para lalong matingin po nila at itong paningin po na ginagawa nila ngayon para harangin yung interest ng President